kami ni May, tayo po investor din po kami talaga. Ang daming tao bumiyahe sa Pandi, hinahanap kayo, tinataguan nyo. Alam mo ba na si Yexel Sebastian nahaharap sa kasong large-scale staffa? Alam mo ba na mahigit 400 na OFW ang na-scam ng celebrity couple na si Yexel Sebastian at Mikey Agustin? Ngayon ay mahigit 400 din umano na OFW ang nagsampa na ng kaso laban sa dalawang mag-asawa at hindi pa kasama ang iba pa nilang mga followers. Matapos magreklamo ang mga complainant dahil hindi na ibibigay ang kanilang payout sa investment, kaya humantong ito kay Raffy Tulfo. Ang tanong, scam ba talaga ang sinasabing investment? O talagang scammer ba talaga ang celebrity couple na si Yexel at Mikey Agustin? Pero bago natin ipagpatulot, kung hindi ka pa nakaka-subscribe baka naman. Wala nang payout. Minessage ko si Mikey, si Yexel. Tinatawagan ko si Mikey, hindi niya sinasagot. Tapos in-unfriend ako ni Mikey. Tapos si Yexel binlock ako. Sino nga ba si Yexel Sebastian? Si Yexel Sebastian ay dating member ng sikat na dance group na Street Boys, kung saan kasama niya si Vong Navarro at si Jong Hilario. Si Yexel Sebastian ang nakakatandang kapatid ng yumaong sikat na YouTube sensation na si Jam Sebastian o Jamyech, at nakilala rin sa toy community industry sa mga naggegandahan at naglalakihang mga laruan. At ang asawa nitong si Mikey Reyes naman ay nakilala isa sa dating housemate ni Kuya ng Big Brother, at lumabas na rin sa iba't ibang movies and show ng Kapamilya Network. Ang nasabing investment ay isang casino junket financing, kung saan mag-i-invest ka ng pera sa casino, at yung perang ininvest mo ay ipapautang sa mga nagsusugal sa casino. Kaya in return, makakakuha ka ng 5% monthly interest sa ininvest mo. Ang nasabing investment ay may minimum na 1 million pataas upang makapag-invest ka. Sa laki ng kikitain mo dito ay siguradong mahuhumaling ka, kaya naman maraming OFW ang nag-invest sa naturang investment company kung saan ang couple na si Yexel Sebastian at Mikey Agustin ang kausap ng mga complainant. Subalit makalipas ang 2 buwan ay hindi pa rin nakakapag-payout ang nasabing mga complainant, kaya't inireklamo na nila ito kay Raffy Tulfo. Depensa umano ang couple at sinasabing hindi sila ang owner, investor lang daw din sila at biktima rin sila. Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, tayo po investor din po kami talaga. At sinabi ni Yexel Sebastian na ang totoong may-ari ng junket company HT Horizon ay si Hector Pantoliana. Ipapasok yung pera. So explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Iyan po ay ni Hector Pantoliana, siya po yung signatory. Hector Pantoliana, sir. Hector Pantoliana. Matapos nga ang panayam sa Raffy Tulfo in action, sa kasong inireklamo ng mga complainant sa mag-asawa, at agad naman itong nadulog sa Senado upang pag-usapan. Subalit hindi umano makikita si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Ayon sa isang kakilala ni Raffy Tulfo, mismong nakita ang dalawa na sumakay ng eroplano papuntang Japan. Kakilala na kasabay niya sa eroplano itong dalawang magkasintahan na sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Bagamat sinabi ng senador kaya hindi na hold sa immigration ang mag-asawa dahil umano wala pang binaba ang court order upang napigilan sana ang pag-alis nila. Is there any way, I know na kailangan ng hold departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Nanawagan naman ang senador sa mga kababayan sa Japan, kung sakaling makita nila ito ay ipagbigay alam agad. Nangangamba ang senador na mag-recruit muli ang mga ito na mag-invest sa kanila. Pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Pinag-aaralan din umano kung sangkot nga ba ang ina ni Yexel Sebastian. Kayo mga katrendeng, anong masasabi nyo? Maaaring mag-iwan ng komento para sa mga kasagutan. Huwag kalimutan i-follow, like and share. Kita-kits tayong muli sa next video. Goodbye.